welcome sa ating Healing Sangkap mga kapatid. Ito ba ang handog mo sa mga puso, Chef? Yes, Doktora. Mabango at parang masarap. Pero luto na ba to? Luto na po. Oh. Gusto pong malaman kung paano siya luto na. Aha. Meron po tayong indication, kumbaga yung tinik, madali na siyang Mabunot. tanggalin, mabunot. Kasi pag dilaw pa po, medyo kumakapit pa siya. Ay, hindi ko tinetest ang tinik eh. Pag nakita kong iba na ang kulay ng isda, akala ko luto na yon. Yan po. Yung iba kasi minsan, yung loob, hilaw pa. Kaya titestingin po natin sa tinik. Sa tinik. Pag mabilis nang matanggal ang tinik, okay, yun Luto na. na. May problema pa akong isa. Ano yun, Doktora? Kung boneless, paano ko malalaman kung talagang luto na hanggang talagang kailangan ilalim? tikman nyo na po. Kailangan ko na ng tulong ng kutsara. Opo. Ayan. Pero, paano magpapalakas ng puso ngayong Valentine's Day itong recipe natin? Itong recipe natin, Doktora, ay very healthy and very nutritious. Siyempre, yung ating bangus. May omega-3, yung kanyang belly. Yan, Oo. yung kanyang belly. At Belly saka, good, ha? Belly good Belly for the good for heart. the heart. At saka may saba. Saba. Kumbaga, rich in potassium, yan, opo. nagsistrengthen ng heart muscles. Yan. Yun, okay. Plus, may sauce ito. Paano mo ba ginawa ito? Yung sauce lang po, napakadali. Kumbaga, para lang natin siyang nilaga na malaalas sinigang. Kumbaga, just mag-isa lang. May asim ba ito? Wala po. Wala naman. Parang Wala pong sinigang asin. lang. Parang sinigang pagkakaluto. Parang medyo paputang sinigang, pero malanilaga naman po. Okay. Yan. So, ang mga sangkap niya ay... Ang sangkap po, of course, yung ating saging na saba, yung ating bangus belly. Meron din putong pipino. Oh, kaya Yan. pala. Tapos meron din gabi. Aha. Yung na sauce pinray niya po. ang may gabi, di Yung ba? sauce po, kumbaga kaya siya naging malapot. Ay, maganda nga yan. At may dahon tayong kulay berde. May kangkong po at meron din siyang kamatis. Ayun. Okay mga kapatid, simulan na natin ang ating pagkain for today, ang bangus belly sa saba. Siyempre, simulan natin paglagay ng mantika sa ating mainit na kawali. At meron tayong sibuyas na puti. Igigisa lang po natin to. Actually, para tong mix of nilaga and may pagka-sinigang ng konti. Yan. Bawang. Kung gusto niyo pong medyo may sipa, o kumbaga may konting anghang inyong ginagawang putahe yung ating bangus sa saba, gamitin po natin sibuyas yung pula. Ay, halo-haloyin lang po natin. Lagay na natin ang ating kamatis na ating tinadtad. Or chinap, yan. Kung mapapansin niyo po, ang ating mga hiwa sa ating mga gulay o sa ating mga recados ay maliliit. Dahil mamaya po ito ay ating dudurugin o ipupure sa ating blender. Medyo lakasan po natin ang konti ng ating apoy dahil maya-maya lalagyan po natin ito ng sabaw. Pag naamoy niyo na po yung lasa o yung lahat ng sangkap ng ating nilagay, pwede niyo na pong isalo ang gabi. Ang gabi po ay bahagyang napakuluan hanggang sa ito'y lumambot at ito po yung ating dinurog. At ang gabi rin po, kumbaga pampakapal at pampalapot ng ating sabaw. It will be our thickener. Dahil sa saba natin ito niluto, add na po natin ang ating saging na saba. Depende po sa saging ng saba kung kinakailangan niyo pong or kung kinakailangan palagyan ito ng pampatamis, pwede po mag-add ng honey or ng brown sugar. Of course, kailangan po maging healthy ang ating ginagawang pagkain. Tapos optional na po kung gusto niyo naman medyo may konting anghang, pwede po tayo maglagay ng siling pangsigang. Timplahan po natin ng konting patis. Kung medyo ayaw niyo po ng patis, pwede po tayong gumamit ng yung ating seaweed salt. So, lagyan po natin ng paminta. Okay, mapapansin niyo po bakit hindi ko pa nilalagay yung sabaw. Ang gusto po natin ay kumbaga mag-sweat o pagpawisan yung mga recados para mas lumabas yung kanyang lasa. Nalagay muna tayo ng ating sabaw. Yung mga sabaw po, ito po yung mga pinagpakuluang gulay or this is what we call vegetable stock. So ito pa yung ating papakuluan hanggang sa lumambot yung ating saging na saba. And then after that, lalagay po natin siya sa ating blender. Tapos, katulad po sinabi ko kanina, dudurugin po. So mas magiging makapal at malapot po yung ating ginawang sabaw para sa ating bangus belly. So habang hinihintay po natin lumambot ang ating mga recados,
Kaya ang kagandahan po sa ating ginagawang pagkain, of course, napakadaling lutuin. Kumbaga parang ito ay simpleng nilaga lang. Kumbaga halo-halo lang, pag napakuluan na, tapos add lang po ng isda, and alam naman natin na isda, mabilis lang maluto. Pag may dumating kay bisita o yung mga mahal nyo sa buhay, pag inyong ipaghahanda, madali lang siyang gawin. Of course, this is very good sa ating mga puso. Dahil ito ay walang kolesterol. Kumbaga, this is very healthy sa ating mga may sakit sa puso. Medyo malambot na po yung ating mga recados. Kung wala lang po kayong blender or food processor, pwede pong, kumbaga, ito'y durugin nyo na lang ng mano-mano. Tatabi ko po yung ibang nalutong saging. Lalagay po lang na natin lahat. Again, mag-ingat po kayo dahil ito'y mainit. So, once na ito yung inyong binlend o inon yung inyong blender, karaniwan po ito ay nagdo-double or dumadami. Tapos po ay ating ibabalik siya sa ating kawali. Ayan. Pwede po nating adjust yung consistency ng ating sabaw sa pagdagdag or just by adding some more of the vegetable broth. Pa po ng patis, paminta. Then, lagyan na natin ating bangus belly. Okay, ang ginagawa po natin ay nagkahalaga ng nasa 200. Ito pa ay saktong-sakto sa isang pamilya na may miyembro na 4 or a family of 4. Sandali lang po ito maluto and don't overcook o huwag niyo pong hayaang maluto ng todo-todo ang ating ginagawang pagkain dahil again, this is a fish at madali po siyang madurog. And we want po doon sa ating plating o doon sa pagkalagay natin sa ating plato na ito'y buo pa. Of course, visually mas maganda. Kumbaga, mas kaakit-akit tignan, mas masarap pa siyang kainin. Kung mapapansin niyo po sa ating ginagawang bangus belly sa saba, 2 klase or minsan 3 klase po ang ginagamit kong pampaalat. Bakit? Kasi po, pag napasobran kayo sa patis, baka may mag-tendency or maglasa siyang, yung tinatawag po nating fishy taste. Kumbaga, baka masyado na siyang maging malansa sa panlasa. So, either you can add or use rock salt or yung iba, ginagamit po yung toyo para mas kumbaga, may parang Asian flavor naman if you were going to use the soy sauce as your seasoning. And para po mas maging dark, mas medyo magkaroon ng kulay ang ating ginagawang potahe, you can add soy sauce instead of using the fish sauce. Okay now, medyo malapit na po siyang maluto. Almost there. Isa po sa mga indication kung malalaman yung luto na, of course, iba ginagawa, kinukurutan o kumukuha ng konting laman, ang gagawin niyo po, since this is bangus, iba naman, di naman karaniwan natatanggal lahat ng tinik. Ang gawin niyo po, kung meron kayong makitang tinik dito, hatakin niyo lang. Pag siya po ay madali nang maalis, ibig sabihin, lutong-luto na yung inyong isda. Pag medyo may kumakapit pang konti, ibig sabihin, hindi pa po siya ganun kaluto. Let's try. This one, we have here. So, natanggal na ng madali. Ibig sabihin, luto na. Again, katulad po ng sinabi ko, huwag niyo siyang i-overcook dahil you don't want naman po na pag ito inyong inihain sa inyong mga kapatid, sa mga mahal sa buhay, ito'y durog-durog. Of course, visually, dapat makita yung ating main ingredient, which is the bangus belly. Okay? Final touches. Now it's time to plate. You can add some of the ating kangkong, pipino. Bakit pipino? Of course, this is, kumbaga, matubig, very watery, just to cut down. O kumbaga, para lang po maalis yung umay. Para lang magkaroon ng konting or kakaibang flavor. Para siyang it act as atsara. Okay, lagyan na natin ating bangus. Kung gusto niyo po i-serve yung ating sabaw, you can serve it on the side o meaning nasa tabi. Pabayaan niyo na po yung inyong guest or even yung mga kapatid na sila na mag-add ng additional sarsa. Well, in this case, you can add a bit pipino. Then, meron po tayong bahagyang pinirito or crispy kangkong. Just to add texture, kumbaga may crunchiness po tayong i-add. And yung ating natural sweetener, yung ating stevia. Yan, very healthy at napakadali pong lutuin. Okay, yan na. Ang ating natapos na bangus belly sa saba. Tapos kasama sa plating ni Chef ay nilagyan niya ng
dahon ng saging. Opo. Pero hindi kinakain ng dahon Hindi ng po, saging. hindi po. Pwedeng gawing napkin, pampunas naman sa Opo. kilit. Pagkatapos nyo mag-dinner mamayang gabi, pwede nilang lutuin to, Pwede misis. yung gawin mamayang gabi. Oo. Habang wala pa po si mister, umaga pa lang ipiprepare nyo na. Nako. Para kandila na lang. Opo. At wine, kung merong wine. Wine. Diba? Yeah, masarap siyang partner ng wine. Oo. Diba? Okay. Pero, may tanong. Eto. Yes, doktora. Pakinggan mo ang tanong para sa'yo. Sige po. Chef Tristan, totoo po ba na ang wine ay good for the heart? Kung totoo po, ilang glasses of wine po ba ang dapat inumin kada araw? Salamat po. Parang gusto ko ring itanong sa'yo yung tanong niya. Yeah, nabanggit niyo nga po kanina, Oo, doktor eh. parang gusto ko itanong din. Sige, ang sagot, Maganda po siya sa puso. Kaya lang, 1 glass a day lang. ayun. Everything, of course, in Gaano kalaki moderation. ang glass? Baka naman may glass yan ganon. Isang, yung mga siguro 8 ounce po, 250 ml. Pwedeng puno yun? Pwedeng puno po or less, better. Mga 180 to 200 ml. Okay. So yung mga 3/4 cup. Aha. At may tip din ako, Chef. Yes po, doktor. Pag ikaw ay low blood o anemic, red wine ang maganda. Naku, yun. Pagka ikaw naman ay high blood, white wine ang maganda. White wine. So, nako, Diba? another very healthy tip. Pag ang chef ang nagsasalita, pinapartner nyo yung red wine at white wine. Depende sa kinakain, Sige di po. ba? With the fish, white wine. Goes well with the white Ayun. wine po. Okay. Lalo na nga kung high blood ka. Dahil may Apa. omega-3 na at meron pang potassium ang ating saba. Apa. Dito sa recipe ni chef na may pamagat na, ano? Bangus belly sa saging na saba. Ayun. Okay. Marami pa po tayong matututunan at may paalala si Chef Tristan. Yes po mga kapatid, just follow us sa ating Facebook account, ang Healing Galing Official, and like us sa ating Instagram account, ang Wellness Chef HG, at meron po tayong website, ang healinggaling.ph. Ayan. At magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. At kaya po tayo nagkakilala ay dahil nagkasakit kayo sa puso. Ang sarap pong kumain ng lechon, crispy pata. Iinom pa kayo ng malamig. Pusong pinahirapan, pinagaling sa tulong ni Dr. E. Abangan ang kwentuhan dito lang sa Healing Galing sa TV. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.